Usap-usapan ngayon ang pwedeng paglipat kay Bam Adebayo. Memphis may malaking balak sa off-season na trade na si Steven Adams sa Rockets. At marahil hindi ito napansin ng lahat, Warriors may pagbabago ng nangyari. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, new Adidas fashion, mabibili lamang sa halagang $1,199. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more high-quality shoes. Ang takdang oras sa paglipat sa NBA ay malapit na at marami na ang chismis ang kumakalat. May sari-saring balita kamakailan, ngunit tila ang pangalan ni Bam Adebayo ay palaging lumalabas sa mga usapan. Ayon sa mga ulat, kung sakaling ang Miami Heat ay magpasya na ilipat si Adebayo, itinuturing na paborito ang Chicago Bulls na makuha siya at susunod naman ang Phoenix Suns. Sa pag-aalala na ang Heat ay nasa ikapitong pwesto sa Eastern Conference at kamakailan lamang ay nakapagtapos sa isang trade para kay Terry Rozier, mahirap isipin na papayagan nila si Bam Adebayo na umalis. Ngunit mas kakaibang mga bagay ang nangyayari. Gayunpaman, kung pipiliin ng Heat na ilipat si Adebayo, ang Bulls ang itinuturing na paborito sa mga tagapananakbo, kasama ang tatlong iba pang kupunan. Narito ang 4 na kupunan at ang kanilang mga tsansa. Chicago Bulls na may even, Phoenix Suns na may plus 300, Toronto Raptors na may plus 300, at Charlotte Hornets na may plus 400. Napansin na 3 sa 4 na kuponan sa listahang ito ay halos wala sa kompetisyon para sa play-in tournament. Ang Phoenix Suns ay nasa ika-6 na pwesto ngayon, ngunit itinuturing na isa sa mga pangunahing kuponan sa liga kapag malusog. Gayunpaman, wala masyadong ari-arian ang Phoenix na may bibigay pagkatapos kunin sina Kevin Durant at Bradley Beal noong off-season. Si Adebayo ay isa sa pinakamahusay na sentro sa liga. Sa kasalukuyang season, may average siyang 20.6 points, 10.6 rebounds at 4.2 assists bawat laro. Ang alinmang koponan sa NBA ay gustong magkaroon ng ganitong produksyon sa kanilang lineup. Kaya't magiging interesante tingnan kung ang Bulls o anumang ibang koponan ay maaaring magbigay ng isang pakete na makakapukaw sa interes ng Heat na gawin ang trade kay Bam Adebayo. Ang takdang oras sa paglipat sa NBA ay sa paparating na February 8. Ang mga darating na araw ay puno ng mga chismis sa kalakalan. Kaya't aabangan sa liga ngayon dahil makikita natin ang ilang mga galaw bago ang takdang oras. Lalo na ang Bulls na matagal nang sangkot sa mga chismis sa kalakalan. Speaking of trade, naging mabigat ang season para sa Memphis Grizzlies dahil hindi buo ang kanilang roster sa buong taon. Ngayon, sa paglipas ng NBA trade deadline, nagkaroon ng deal ang front office na nagpadala kay Steven Adams sa Houston Rockets. Tama, ang veteranong sentro ay ipinadala sa Houston ayon kay ESPN's Adrian Wojnarowski. Hindi masyadong malaki ang nakuhang kapalit ng Memphis dahil ito ay malinaw na hakbang para makabawas sa kanilang salary cap space para sa free agency pagdating ng off-season. Ang Memphis Grizzlies ay nagtitrade kay Steven Adams sa Houston Rockets para kay Victor Oladipo at 3 second-round picks ayon sa mga source ng ESPN. Iniulat din ni Woj na ginagamit ng Grizzlies ang trade na ito para ipagpatuloy ang pagbuo sa paligid nina Ja Morant, Jaren Jackson Jr. at Desmond Bane. Makakatanggap ang koponan ng mataas na pick sa lottery kasama ang maraming cap space. Maraming pagpipilian ng front office kapag masisimulan na ang off-season. Ang Grizzlies ay gumagawa ng mas maraming flexibility sa salary at draft assets sa paligid ng 2024 off-season, kung saan may pagkakataon sila na makuha ang mataas na pick sa lottery at makapagbuo ng contender sa paligid nina Ja Morant, Jaren Jackson Jr. at Desmond Bane. Si Steven Adams ay naapektuhan ng season-ending injury bago pa man magsimula ang season. Ang veteranong sentro ay aasang makakamit ang free agency ngayong 2025. Sa kalagayan, may kahulugan na ilipat ng Grizzlies si Adams ngayon dahil hindi sila kasama sa playoff race at maaaring ang magpatuloy ang front office sa ibang kontrata. Mukhang maganda pa rin ang hinaharap sa Memphis. Kapag bumalik ang kanilang mga stars na players, babalik sila ng buo. Sa pinakababa, nagkaroon ng Grizzlies ng winning streak sa maikling panahon na bumalik si Ja Morant mula sa suspension.
Ang mas maraming flexibility sa salary cap habang nadadagdagan ng draft capital ay magiging dahilan para subaybayan ang Memphis sa off-season. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ng mga isang buwan na ang nakakaraan, matapos ang hindi magandang pagganap sa sunod-sunod na pagkatalo sa Miami Heat at Dallas Mavericks, hindi itinago ni Warriors coach Steve Kerr ang kanyang pagkainis at mariing ipinahayag na mayroong nawawalang tiyak na tapang mayroon ang mga nagtatagumpay na koponan sa Golden State. Sa halip na magtampo o magalit sa mga komento ni Kerr, eksakto ang naging tugon sa Warriors tulad sa inaasahan ng coach. Dahil sa loob ng 12 games mula nang magsalita si Kerr, ang Dubs ay naglaro sa kanilang pinakakonsistenteng basketball sa buong season. Ang mga average sa puntos at kabuang percentages sa shooting ay tumaas. At bagamat hindi man ito naghatid sa lahat ng panalo bilang ang kanilang inaasahan, ang produksyong ipinakita nila sa court bawat laban ay lubos na nag-improved kumpara sa kanilang performance noong simula ng season. Maganda ang naging tugon nila, sabi ni Kerr matapos ang ensayo noong Huwebes. Maganda ang nararamdaman ko sa antas ng ating kompetisyon. Ang mga players natin ay naglalaro ng husto. Kailangan lang namin ayusin ang ilang bagay at bigyan ang ating sarili ng mas magandang pagkakataon na manalo. Ang Warriors na hawak ang 20-24 ay may 1.5 game mula sa huling pwesto sa NBA Play-In Tournament sa Western Conference, habang sila'y patungo sa 5-game road trip na magsisimula sa Sabado sa Memphis. Ang biyahe ay magpapatuloy laban sa Brooklyn Nets, Indiana Pacers, Atlanta Hawks at Philadelphia 76ers. Ngunit mas maliwanag ang outlook para sa Golden State kaysa noong buwang December nang ang season ay tila malapit nang mawala sa kontrol habang lumalaki ang galit ni Kerr at hanggang sa ito'y umapaw ng pinagsalitaan niya ang mga players sa kanilang ipinakitang effort. Iba na ngayon ang tono ng coach at medyo masaya siya sa kung paano naging maganda ang takbo ng mga bagay sa huli. Sa tingin ko, patungo tayo sa tamang direksyon, sabi ni Kerr. Gusto ko ang paraan kung paano nakikipaglaban ang mga players ngayon. Maganda ang pakiramdam ko sa direksyon na tinatahak natin. Mas naging maganda pa ang pakiramdam ni Kerr ngayong Biyernes matapos bumalik sa ensayo si Klay Thompson. Hindi naglaro si Thompson sa panalo ng Warriors laban sa 76ers noong Martes dahil sa sakit. Ngunit mas okay na siya at pinayagan ng maglaro sa paparating na biyahe sa road. Ang laro sa Memphis sa Sabado ay ang pangalawang pagkakataon ng Golden State sa loob ng 2 linggo. Nagbalik si Draymond Green mula sa indefinite NBA suspension laban sa Memphis noong unang nilang laban noong January 15, kung saan natalo ang Warriors sa score na 116-107 kahit na wala si Ja Morant, Desmond Bane o Steven Adams. Si Green, sa maraming paraan, ay ang nagdikit-dikit para tulungan ang team sa palubog na barko. Ang opensa ng Warriors ay mas maayos at mas mabilis na umikot kapag siya ay nasa court. Nagkaroon ng Golden State ng 30 o higit pang assists sa kanilang huling 3 laro, ang unang pagkakataon na nagawa nila ito sa buong season. May 35 assists si Green sa 5 laro simula nang bumalik siya, kabilang ang magkasunod na mga laro na may 11 assists. Siya ay isang kahanga-hangang manlalaro, ang enerhiya na dala niya, ang talino, ang komunikasyon. Lahat ng ito ay ang pagkakaroon sa kanya sa pagiging unique at impactful winner, sabi ni Kerr. Hindi na ako nagugulat na bumalik siya na tila napabuti ang mga bagay. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa ipinapakita ngayon ng Golden State? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.